DJH Studios, inihandog sa inyo ang Dula ng Buhay. Sa paglalakbay, nag-iipon ka ng mga alaala at tinutuklas ang saysay ng kaloob na tibok ng puso't hininga. Tayo mismo, ikaw, ako. Wow! Ang laki po pala ng bahay niyo. Isa na po itong mansyon o palasyo. O Ryan, ibinilin ka sa akin ng mama mo dahil magtatrabaho siya abroad. Nangako ako sa kanya na aalagaan kita at mamahalin. Pero, kinakabahan po ako. Bakit ka naman kinakabahan? Yung kapatid ko po, si Yasser. At saka, si Tita Amina. Okay lang po ba sa kanila na dito ako titira? Alam niyo naman po na hindi maganda ang trato ng asawa niyo sa amin ni Mama. Ako na ang bahala kay Amina. At tungkol naman kay Yasser, mabait naman ang kapatid mo. Medyo spoiled siya pero ako na ang bahala sa kanya. Kapag inaaway ka niya, magsumbong ka lang sa akin. Halika Ryan, pumasok na tayo sa loob. Huwag kang matakot. Ilang na ilang si Ryan sa unang pagtungtong niya sa malapalasyong tahanan ng kanyang ama na si Zaldy. Sa totoo lang, ay hindi siya lumaki sa piling ng kanyang ama. Dahil hindi siya legal na pamilya nito. Makakasama niya ang tunay na asawa nitong si Amina at ang kanyang kapatid na si Yasser. Mapapakinggan natin ang kasaysayan ni Ryan at Yasser na ating pinamagatang magkapatid, magkariwal. Zaldy, ano ginagawa ng bastardong yan dito sa pamamahay natin? Huwag ka naman magsalita ng ganyan kay Ryan. Anak ko siya. Nasaan na ba ang nanay niya? Bakit kailangan mo pa siyang dalhin dito? Naku, baka masira lang mga gamit natin dito nang dahil lang sa batang yan. 14 anyos na si Ryan. Hindi na siya bata. At saka mabait tong anak ko. Huwag ka mag-alala. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit nandito yung bastardo mo? At mukhang dito mo na yata siya patitirahin. Si Mama po kasi magtatrabaho na po sa ibang bansa eh. Wala po akong matutuluyan. Wala naman po kaming mga malalapit na kamag-anak. Hindi ko na problema yon. Ayokong may hampas lupa sa pamamahay ko! Huwag mo namang pagsalita ng ganyan si Ryan sa harap ko. Alam mo, hindi tayo magkakagulo kung hindi ka nagtaksil sa akin. Matatanggap ko pa sana kung magkakaroon ka ng pangalawang asawa. Pero pipili ka na nga lang ng babae sa isang prosti pa! Huwag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan ng mama ko. O hindi ba totoo naman? Prosti ang nanay mo? Ha? Hindi pa nga natin sigurado kung anak ka talaga ni Zaldy eh! Enough! Please, Amina. Tigilan mo na nga pang iinsulto kay Raquel. Huwag mong ipakita sa bastardong yan na mas kinakampihan mo sila kaysa sa tunay at legal mong pamilya! Pa, I'm sorry. Pero makakasagabal pa po yata ako sa inyo. Aalis na lang po ako. Umalis ka na! Alis! Hindi ka ba titigil, Amina? Sinabi na nga tama na eh! How dare you na sampalin ako sa harapan ng bastardo niyan! My decision is final. Dito titira si Ryan at sa ayaw mo man o sa gusto mo. Magsama kayong dalawa! Diyan na kayo! Pa, nagigilty po ako. Ayoko naman pong masira ang pamilya niyo nang dahil lang sa akin. Huwag mo siyang pakinggan, Ryan. Tandaan mo, anak kita. At may karapatan ka sa lahat ng ari-arian ko dahil ako ang iyong ama. Matagal na akong naninirahan dito sa mansyon ni Papa. Pero ni minsan, hindi naging maganda ang trato sa akin ni Tita Amina at Yasser. Kapag wala si Papa, pinag-iinitan nila ako. Inaapi. Kung meron lang akong ibang matitirahan, hindi na ako titira dito eh. Kumusta na kaya si Papa? Sana matapos na agad ang business conference niya at makauwi na siya kaagad. Ma'am Amina!
nandito na po si Sir Saldi. Buti na lang, umuwi na si Papa. Ryan, anak! Pa! Kumusta na kayo? Eto ayos naman. Nagpapasalamat kay Allah dahil nakauwi ako ng ligtas. Teka, bakit parang pagod at naiiyak ka? Inaapi ka ba ng tita Amina mo? Ha? Hindi naman po. Namimiss ko lang po kayo. Saldi, buti naman at nakauwi ka na. Pa! I'm glad you're here! May pasalubong po ba kayo sa amin galing Dubai? Of course. Marami akong dalang pasalubong sa inyo. Gusto ko pag uwi ko, masaya kayong lahat. Saldi, mahal. Salamat sa mga pasalubong mo sa amin. Pero kahit na wala ang mga ito, masaya pa rin kami kasi makakasama ka na ulit namin. Ang importante lang naman sa amin makauwi ka ng ligtas. Pa, nasan po yung sa akin dito? Eto Yaser. Binilhan kita ng mga damit, sapatos, at bag. Pamasok mo sa eskwelahan. Wow! Ito yung usong-uso ngayong branded na sapatos. I love it! Thanks, Pa! Siyempre, Amina, hindi ka rin mawawalan. Ayan. Meron din akong binili para sa'yo. Binilhan kita ng mga alahas. Ayan. Grabe, mahal. Ang dami nito. Kaunti pa yan. Don't worry, next month magsisat up ako ng family travel. Saan nyo gusto? Paris? Milan? Sa San Francisco? Parang gusto kong mag-Milan. Para makabili ulit ako ng mga Birkin bags. Ryan, lumapit ka rito. Meron din akong pasalubong sa'yo. Pa? Para sa'yo mga ito, anak. Bakit parang mas magaganda yata yung damit ni Ryan? At yung sapatos? Hindi ba, Yaser? Yan yung gusto mong design ng sapatos? Yan napunta kay Ryan. Magaganda nga yung damit at sapatos. Hampas lupa naman na magsusuot. Ang dami naman po nito. Wow! Ibang klase ka talaga, Ryan. Bastardo, pero ikaw ang favorite. Yes, sir, stop it! Kung naiinggit ka sa mga ibinigay ko sa kapatid mo, don't worry, mag-shopping tayo bukas. Tigilan mo lang ang pagtawag kay Ryan na bastardo. Kapatid mo siya, sir. At kahit na mas matanda ka sa kanya, irespeto mo siya bilang kapatid mo. Okay, fine. Mga anak, pare-pareho yung mga regalo ko sa inyong dalawa. Pare-pareho? Kalokohan! Diyan na nga kayo! Yes, sir. Pumalik ka nga rito. Hindi mo ba kukunin itong mga pasalubong ko sa'yo? Hayaan mo na siya, Sir Zaldi. Nagtatampo lang ang anak mo dahil mas magaganda yung ibinigay mo riyan kay Ryan. Nagustuhan mo ba yung mga regalo ko sa'yo, Ryan? Opo. Pa, salamat po ng marami sa mga regalong binigay niyo sa akin, ha. Pangako po, iingatan ko po ito. Amina. Pansin ko kanina mo pa ako hindi kinikibo. Naiinis lang ako sa'yo. Kasi may favoritism ka. Anong favoritism? Kitang-kita naman na mas pinapaboran mo si Ryan kaysa kay Yaser. Paalala ko lang sa'yo, ha? Legal mong anak si Yaser. Pero legal na anak ko na rin si Ryan. Apelyido ko nang dinadala niya. Kahit ano pang sabihin mo. Bunga pa rin si Ryan ang pagtataksil ninyo ni Raquel sa akin. Amina, please lang. Tama na. Inaamin ko na nagkamali ako sa'yo noon. Pero humingi na ako sa'yo ng tawad. Akala ko ba napatawad mo na ako? Napatawad na kita. Pero kapag nakikita ko si Ryan, nakikita kong mas pinapaboran mo siya kaysa kay Yaser. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong pinapaboran sa mga anak natin? Pantay-pantay ang pagtingin ko sa kanila. Iba ang nakikita ko, Zaldi. Dahil nararamdaman kong mas mahal mo si Ryan. Alam mo ba?
Nasasaktan ang anak mo sa pinapakita mong espesyal na pagtrato sa taong yon. Amina, huwag mo namang ipagkait kay Ryan na magkaroon ng isang ama. Bastardo lang siya, Zaldi. Hindi ba dapat si Yaser ang mas pinahahalagahan mo kasi siya ang legal na tagapagmana ng pamilya natin? Pakiusap naman, Amina, tama na nga. Tanggapin mo na si Ryan, mabait na bata naman siya. No! Kahit kailan, hindi ko siya matatanggap. Over my dead body! Diyan ka na nga! Amina! Amina! Ay. Sana dumating na ang panahon na matanggap na ng pamilya ko si Ryan. Basta kahit anong mangyari, hindi ko pababayaan ang dalawa kong anak. Ibibigay ko sa kanila ang pagmamahal ng isang ama. Kailan kaya matatanggap ni Amina si Ryan bilang parte ng kanilang pamilya? Mangyayari kaya ang kagustuhan ni Zaldi? Ang nahihirapan sa totoo lang ay si Ryan. Pero wala naman siyang magawa. Wala pa siyang kakayahan. Ryan! Ryan! Halika. Tumawag sa akin ang mama mo. Mapapauwi siya na maaga dahil... Alam ko na po. Mapapauwi si Mama kasi may malubhang sakit siya. Tumawag din po siya sa akin kanina. Huwag ka mag-alala. Ipagagamot ko ang mama mo. Sisiguruhin nating gagaling siya sa sakit niya. Pa, pag-uwi po ni Mama, aalis na po ako rito. Wala pong ibang mag-aalaga kay Mama, kundi ako lang. At yung isang pinsan ko, hindi naman po pwedeng tumira din dito si Mama. Kasi tiyak, magagalit na naman po sa inyo si Tita Amina. Ayoko naman po na dahil sa amin ni Mama maghihiwalay kayo ni Tita Amina. Masasaktan po si Kuya Yaser. Kung yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Pero tandaan mo, pwede kang bumalik o bumisita kahit kailan mo gusto, ha? Hindi pa rin ako titigil sa pagbibigay ng suporta sa iyo, anak. Salamat po sa lahat, Pa. Ryan! Sandali! Hintayin mo ako! Oh, Tanya! Ikaw pala. Akala ko nauna ka nang umuwi. Hinahanap kita kanina sa cafeteria kaso wala ka. Sayang, nanlibre pa naman si Elton sa buong klase. Okay lang. Hindi naman kami close ni Elton eh. At saka, kaibigan siya ni Kuya Yaser. Siguradong aasarin lang niya ako kung nandun ako. Kung sa bagay, may punto ka. Palagi ka nalang binubuli ng half-brother mo. Hindi ka kasi lumalaban eh. Ano ka ba? Ayoko lang magkaroon ng gulo. Kaso, ang problema, sumusobra na sila. Tanya! May paparating na kotse! Ilag! Tabi! Aray! Ang sakit! Nagkaroon ng gasgas ang kanang siko ko. Ikaw, Tanya, nasugatan ka ba? Okay lang ako. Ano mga hampas lupa? Paharang-harang kasi kayo sa daan. Ngayon tuloy na papalaan ninyo. Sumusobra ka na! Akala mo kung sino ka may-ari ng kalsada! For your info, Miss Beautiful, ang papa ko ang nag-donate para maging sementado tong kalsada na to. Ang yabang mo! Tama na, Tanya. Huwag mo na siyang patulan. Kasama mo pala yung bastardong yan? Nako, miss. Huwag kang sumama sa mga loser. Sayang naman yung ganda mo. Hambog! Anong sabi mo? Ang sabi ko, hambog! H-A-M-B-O-G! Sumusobra ka na, miss. Baka hindi mo alam kung sino binabangga mo. Kuya Yaser, tama na. Huwag mong pagbantaan si Tanya. At sino ka naman para sabihan ako ng ganyan, ha? Sandali, girlfriend mo ba yan kaya pinagtatanggol mo? Bagay nga kayo. Pareho kayong basura. Ay nako, sayang lang ang oras ko sa inyo. Losers! Tiyan na nga kayo!
Yabang ng half-brother mo, Ryan! Buti na lang at hindi ka nagmana sa kanya. Aba, bukas itong pinto. Bakit naiwan tong bukas? Hello, Ma? Nandito na po ako. Ma? Nasaan na po kayo? Ma? Si Mama! Ma! Ma, anong nangyari sa inyo? Gumising kayo! Ma! Ma! Ryan, nabalitaan ko nangyari sa mama mo. Kumusta na siya? Sabi ng doktor, na-stroke daw si Mama. At kailangan daw siya operahan sa ulo para ma-restore daw ang blood flow sa utak. Ganun ba? Namumroblema ako ngayon kung saan ako kukuha ng pera para maoperahan agad si Mama. Hindi ko alam kung kanino lalapit eh. Hihingi ako ng tulong kay mama. May mga koneksyon siya sa iba't ibang foundations para sa mahihirap. Baka makatulong sila sa'yo. Salamat, Tanya. Sana matulungan nilang mama ko. Siya nga pala, bakit hindi ka humingi ng tulong sa papa mo? Ewan ko lang kung matutulungan niya si Mama. Kapag nalaman kasi yun ni na Tita Amina at Kuya Yeser, siguradong tutulong mga yun eh. Wala naman sigurong masama kung susubukan mo. Mayaman ang papa mo. Sigurado akong kayang-kaya niyang bayaran ang pagpapa-opera ng mama mo. Sige. Susubukan ko. At kung apihin man ako ni na Tita Amina at Kuya Yeser, kapalit ng pera, gagawin ko na. Basta para kay Mama. Tita Amina, pwede ko bang makausap si Papa? Anong kailangan mo, Zaldi, ha? Bakit gusto mong makausap ang asawa ko? Hihingi lang po kasi sana ako ng tulong. Si Mama kasi sinugod po sa ospital kahapon. Na-stroke po kasi siya. Kailan ba mamamatay ang nanay mo, ha, Ryan? Sana mamatay na lang siya para hindi na siya naghihirap pa. Tita Amina, kailangan ko po ng pera para sa gamot at sa pambayad po sa ospital. Wala po kaming pera eh. Tanging pagtitinda lang po ng balotang pinagkakabuhayan namin. Wala rito ang asawa ko. Nasa ibang bansa. At saka hindi ako maglalabas ng pera para lang dyan sa nanay mong kabit! Sige na po, Tita Amina. Maawa na po kayo sa amin. Maawa? Eh, yung nanay mo, naawa ba siya sa akin nung araw na inagaw niya sa akin si Zaldi? Buti na lang talaga at bumalik ulit sa akin ang asawa ko at hindi pinakasalan niyang nanay mo. Pakiusap naman po. Kung gusto niyo po, luluhod pa po ako sa inyo. Kahit ano po ipagawa niyo, gagawin ko po. Basta para lang po sa mama ko. Halika rito! Aray ko po! Kuya Yeser! Nasasaktan po ako! Pakiusap, maawa ka sa akin! Hindi ba ang sabi mo, handa mong gawin ang lahat para dyan sa mama mo? Pues, bibigyan ka namin ng pera, pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Kuya Yeser? Tita Amina? Ang aking uniko iho ang nakaisip nito. Nakikita mo itong cheque na hawak ko? Sapat na ito sa pagpapa-opera ng mama mo. Pero hindi mo ito basta-bastang makukuha. Paghihirapan mo muna ito. May ipapagawa kami sa'yo ni Mama. Nakikita mo yung palangka na sa harap mo? Ang baho. Ano yan? Dumi yan ng mga baka namin. Ibabao namin tong cheque na nakabalot sa Ziploc bag dyan sa dumi ng baka.
At kukunin mo to gamit ang bibig at ngipin mo. Pero... Ano, Ryan? Ha? Handa mo bang gawin ito para sa nanay mo? Tita Amina! Tama na nga ang drama! Tano, isuksok mo na tong tseke sa pinakailalim! Ayan na! Naisuksok na ni Tano yung tseke. O ano pang hinihintay mo, Ryan? Kunin mo na! Opo! Opo! Yan! Sige pa! Isubsob mo yung mukha mo sa dumi ng baka! Ang galing mo talaga, anak. Biruin mo. Naisip mo yan? Oh, eto na po pala, Ma. Nakuha na ni Ryan yung tseke. Ano, Ryan? Masarap ba? Alam mo, Ryan, dapat sa mga bastardong tulad mo pinapakain talaga ng dumi ng baka. Ha? O yan! Wag Kuya Yasser! Tama na, Kuya! Maawa ka sa akin! Kuya! Wala kang dapat ibang sisihin kundi ang nanay mo. Mga salot kayong dalawa sa pamilya namin. Bakit naman ang lupit ang mag-inang Amina at Yasser kay Ryan? Hindi mo alam kung bakit sila nakagagawa ng ganitong mga bagay. Ryan, anong nangyari sa'yo? Bakit maputik yung mukha mo? Sandali, ang baho. Teka, sinong gumawa niyan sa'yo? Sina Tita Amina at Kuya Yasser. Hingi sana ako ng tulong sa papa ko Pero sila ang naabutan ko. Bago nila ako binigyan ng pera, pinahirapan nila ako. Grabe naman sila kalupit sa'yo. Mga walang puso talaga yung pamilyang yan. Pero Ryan, bakit ka naman pumayag na kawawain ka ng stepmother at stepbrother mo? Kailangan ko lang kasi ng pera para kay Mama. Sila lang kasi ang alam kong makakatulong sa amin. Pero sinamantala naman nila yun. Naaawa ko sa'yo, Ryan. Ang sasama nila. Kailan kaya sila magbabago? Ewan ko ha, pero yung asawa ng papa mo at saka yung half-brother mo, hindi na magbabago yan. Pero Ryan, ang importante sa ngayon ay yung pera para sa operasyon ng mama mo. Yun nga. Kaya wala na sa akin kung tapakat mo nila ang buong pagkatao ko. Makaligtas lang si Mama. Huwag kukupad-kupad! Bilisan ninyo! Alisin niyo yung mga basura na yan! Tita Amina, ano pong ginagawa niyo sa bahay namin? Nalaman ko kagabi na itong bahay at lupang tinitirhan nyo, nakapangalan pala sa asawa ko! Ibinigay po to ni Papa para sa amin ni Mama. Wow! Asenso naman ang kabit! Ha? Binibigyan ng bahay at lupa! Hindi ako papayag! Babawiin ko itong bahay na ito! Pero bahay po namin to! Wala kayong bahay at lupa! Sa amin to ni Mama! Hindi niyo pwedeng gawin sa amin to! Wala kami titirhan! Hindi na namin problema yon, Ryan! Kahit sa kariton o sa dump site pa kayo tumira, wala kaming pakialam! Wala na kayong magagawa ng mama mo. Buo na ang desisyon kong palayasin kayo rito. Hindi! Hindi kami aalis dito! Ibang klase rin yung tigas na mukha mo, no, Ryan? Aalis kayo rito sa ayaw ninyo o sa gusto.
Yaser! Kalad ka rin mo nga yung palayo dito. Nabubwisit lang ako eh. Hindi ka ba talaga alis? Ha? Halika nga rito. Kuya Yaser! Bitiwan mo ako! Maawa ka sa akin! Bagay ka riyan sa putikan! Diyan ka! Sasama ninyo! Kami pa ngayon ang masama. Samantalang kayo ng mama mo ang muntik na sumira sa pamilya namin. Alam mo, nanggigigil ako sa'yo eh. Sobra ka na! Gusto mo talaga ng gulo? O pwes, pagbibigyan kita. Dapat sa'yo, ninungungod sa lupa eh. Dapat din sa'yo, tinatadyakan! Huwag ka nang babalik pa rito! Kapag nakita ka pa namin, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin! Wag! Sinusumpa ko. Yumamanlo ko. Hindi nyo na kami maapi ng ganito. Ang sasama ninyo. Dito na ba magsisimulang umikot ang gulong ng palad ni Ryan? Pumayag si Mama na dito muna kayo sa kwartong ito tumira. Parang magkapatid na ang turing nila sa isa't isa. Pagpasensyahan nyo na lang kung medyo maliit. Pwedeng-pwede na to sa amin. May sariling banyo at lababo. Pakisabi sa mama mo na maraming salamat talaga ha. Hulog kayo ng langit sa amin. Hindi nyo na problema ang titirhan. Bale, yung operasyon na lang ng mama mo ang aalalahanin mo. Kung may naitulong man si Mama ay maliit na halaga lang kumpara sa talagang kailangan. Tanya, maging tagumpay lang ang operasyon ni Mama bukas. Kaya kong gawin at tiisin ang lahat. Tiwala lang sa Diyos. Hindi niya pababayaan ang mama mo. Ang daming pagsubok ang dumarating sa amin ni Mama. Mabuti na lang at nandiyan kayo para tumulong sa amin. Kasi kung kami lang ni Mama, hindi namin kakayanin. Nalulungkot ako sa mga nangyayari sa inyo, Ryan. Pero pinapangako ko, hindi kita iiwan. Tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Best friends tayo. Kapatid mo si Ryan, Yaser! Saldi! Ano ba? Huwag mong saktan ang anak mo! Anong karapatan niya na gawin yun sa kapatid niya, ha? At ikaw naman, Amina, konsentidora ka naman! Aba, Saldi! Ang lakas ng loob mong ipakita pa sa amin ang anak mo na lantaran mong kinakampihan niyang anak mo sa labas! Siguro nga hindi ko pinakasalan si Raquel, pero anak ko pa rin si Ryan. Wala kayong karapatan na pahirapan siya! Sumusobra na kayo pa! Mas kinakampihan niyo pa si Ryan kaysa sa akin? Siya lang naman kasi ang paborito ninyo eh! Para sa inyo, siya lang ang anak ninyo! Eh paano naman ako pa? Hindi patas! Anong sabi mo? Ako? Hindi naging patas sa'yo? Hindi ba naging sunod sa layaw ka nga sa akin? Yung kapatid mo, hindi niya naranasan yung mga naranasan mo. Simula ngayon, Yaser, kung ano man ang ibinibigay ko sa'yo, ibibigay ko na rin kay Ryan. Ayoko nang malalaman na inaapi mo siya. Maliwanag ba, Yaser? Bumalik ka rito, Yaser! Hindi pa kita tapos kausapin! Yan ang hirap sa'yo, Saldi. Mas mahalaga pa sa'yo yung bastardong yun kaysa kay Yaser! Ikaw, Amina. Nabalitaan ko yung ginawa mong pagkuha sa bahay nila. Oo! Kinuha ko! Bala ko kasing patayuan niya ng apartment! Ibalik mo yun kay Raquel! At bakit ko ibabalik yun, Saldi? Ha? Lupa natin yun! Lupa ko yun! Hindi natin conjugal property ang lupang yun.
Kasama ang lupang yun sa naging prenuptial agreement natin. Kaya ibalik mo yun kina Raquel. Wow! Wow! Asenso naman yung kabit mo! May pabahay at lupa! Manahimik ka! Basta ibalik mo yun sa kanila. Ibalik mo yun. Kasi kung magmamatigas ka, ako na makakalaban mo. Nalulunod na sa sarili niyang galit si Amina. Pa, kayo po pala. Pasok po kayo. Kumusta na si Raquel? Katatapos lang po ng operasyon niya kahapon. Pero inoobserbahan pa rin po siya ng mga doktor. Mamaya nga po, babalik po ulit ako sa ospital para bantayan si Mama. Nabalitaan ko ang ginawa sa iyo ni na Amina at Yasser. Ako na ang humihingi ng tawad sa mga kasalanan nila sa iyo, anak. Sobra-sobra po yung ginawa nila sa akin. Pero tiniis ko po yun lahat para kay Mama. Nasa business trip lang kasi ako, pero kung nandito ako, hindi ko hahayaang gawin nila yun sa'yo. Siya nga pala, bumalik na kayo dun sa bahay na binigay ko sa inyo, ha? Ito ang susi. Pero pa, baka bawiin po ulit yun ni Tita Amina. Hindi. Hindi na niya gagawin yun, anak, ha? Binalaan ko na siya na yung bahay na yun, sa inyo na. Don't worry. Kakausapin ko na si Attorney Molina para may pangalan na sa iyo ang bahay at lupa na yun. Salamat po, Pa. Basta Ryan, anak, ha? Palagi mong tatandaan na huwag kang mahihiyang magsumbong sa akin kung inaapi ka ni na Amina at Yasser. Ako ang bahala sa kanila, ha? Sa wakas, magaling na ang mama mo. Oo nga eh. Nakakapagluto na ulit siya ng mga kakanin at nakakapagdilig ng mga halaman. Tanya, masaya ako makita si Mama na masigla at masaya. Siya nga pala, may nabalitaan ako na pag-aaralin ka na ng papa mo sa Maynila. Oo. Sa Maynila na raw ako pag-aaralin ni Papa ng senior high. Si Kuya Yasser din. Doon na rin siya sa Maynila magpapatuloy ng kolehiyo. Ganun ba? Ang swerte mo naman. Pero alam mo, Ryan, mamimiss kita. Mamimiss din kita, Tanya. Mamimiss ko ang best friend ko. Magkikita pa rin naman tayo, hindi ba? Siyempre naman. Uuwi pa ako rito at magkikita pa tayo. Tanya, kahit na nasa Maynila na ako, tuloy pa rin ang komunikasyon natin, ha? Kung sa bagay, anong ginagawa ng cellphone at Facebook? Ryan, mag-iingat ka dun, ha? Lalo na sa Kuya Yasser mo. Malakas ang kutob ko na may gagawin siya sa iyong masama, Lalo na't dalawa na lang kayong naroroon. Ryan, huwag kang magpapaapi sa mata pobre mong kapatid, ha? Oo, Tanya. Nakahanda na ako. Ano man ang mangyari sa amin ni Kuya Yasser. Ano ba yan? Kuya Yasser! Sumusobra ka na! Alam mo naman daanan to. Bakit hindi ka gumilid? Sinadya mong matalsikan ako eh! Huwag ka mag-alala. Bagay yan sa uniforme mo. Sumusobra ka na talaga, Kuya Yasser! Punong-puno na ako sa'yo! Abot! Diyan ka na babagay sa putik! Ang sama mo! Ako lang naman ang kaya mo eh! Baka gusto mong basagin ko yung mukha mo! Pero sige, hindi na puno ng putik ang uniform mo. Bagay sa'yo. Makakaganti rin ako sa'yo, Kuya Yasser.
Taga mo yan sa bato! Hanggang pagtitimpi na lang kaya si Ryan? Ngunit sabi nga, may hangganan din ang galit ng isang tao. Uy, ikaw ang pambato bilang Mr. University ah. Ayos. Well, ganun talaga. Iba ng gwapo. Wow, lakas ng self-confidence. Elton, I'm very confident na akong mananalo sa pageant. Kaso ang balita ko, kasama sa competition ng senior high school. Alam mo ba kung sino ang pambato ng Humes? Siyempre yung kapatid mo sa labas, si Ryan. Ano? Talaga? Saan siya kumuha ng lakas ng loob? Mukhang magiging maigpit ang laban yun ng utol mo ah. Gwapo din yung kapatid mo, Yeser eh. Oops! Mas gwapo nga yata si Ryan kaysa sa'yo eh. Hoy, Elton! Huwag ka magsalita ng ganyan ha! Baka magkalimutan tayo! Yeser, yung kapatid mo, padaan sa atin. Ryan! Ryan! Halika dito! Dali! Bakit? Uy, totoo ba yung balita namin na kasali ka rin sa Mr. University? Oo. Kasali nga ako. What? Ito ang kakalaban sa akin? Isang mukhang probinsyano ang tatalo sa akin? Tingnan na lang natin kung sino ang mananalo sa atin, kuya. Babaya, sir! Lumalaban sa iyong kapatid mo. Anong sabi mo ha, Ryan? Kuya, ano ba? Huwag mo akong kwelyuhan. Gusto ko. Bakit? Kaya mo na ba akong labanan? Ha? Sagad na talaga ako sa'yo! Yeah! Ano? Bagay lang sa'yo ang tinutulak. Sinusumpa ako, Kuya Yaser. Gagangtihan kita. Pababagsakin kita. Tandaan mo yan! Sige, Ryan! Hihintayin ko yan! Tandaan mo, hindi ako natatakot sa'yo! Ibang klase na po ang labanang ito. Pogi sa pogi. Who will win this year's Mr. University? Will it be Mr. Tourism, Yeser Dimaporo, or Mr. Hums, Ryan Dimaporo? And the winner is Mr. Hums, Ryan Dimaporo! Congratulations! Ako dapat ang panalo dun sa pageant na yun. Ako lang! Hindi ko matanggap na natalo ako ng bastardong yun. Buisit! Yeser, nakaka-istorbo ba kami sa'yo? Meron kasing gusto ko mausap sa'yo eh. Sino ka? Bakit gusto mo ako makausap? Hello. Hi, I'm Jonas Galvez of Vivo Empire Artist Agency. Are you interested sa modeling or showbiz? I'm a talent manager kasi. At hindi sa pagmamayabang, marami na akong pinasikat na artista. So, balak mo akong gawing artista? Kung gusto mo, oo. Kaya kitang pasikatin. May star quality kaya, sir. And I'm very sure of that. Talaga? Wait. Yes, sir. Magandang opportunity na to. Isipin mo ha, matatalbugan mo yung half-brother mo kapag naging sikat ka. Huwag mo na yung palampasin. Mr. Yeser Dimaporo? Are you interested to become a star? Hello, Ryan? Tanya, kumusta ka na? Okay naman. Teka, natawagan mo na ba ang mama mo? May importante sana siyang sasabihin sa'yo. Oo. Nakausap ko na kanina si Mama. Tungkol lang sa allowance ko. Anyway, congrats, Ryan ah! Nakita ko sa post mo sa Facebook na nanalo ka pala sa male pageant dyan sa school nyo. At tinalo mo pa yung half-brother mo. Salamat, Tanya. Actually, hindi ko in-expect na mananalo ako. Kasi aaminin ko sa'yo, mas magaling ang sagot sa akin ni Kuya Yeser sa question and answer. Pero mas gwapo ka naman kaysa kay Yeser. Ay,
Nga pala, magkakaroon ng audition ng StarQuest dito sa probinsya natin. Mag-o-audition ako. Alam mo na, matagal ko ng pangarap na maging artista. Sige Tanya. Uy, good luck ha. Malay mo, maging sikat na artista ka. Uy, kapag sumikat ka na, huwag mo akong kalilimutan ha. Oo naman, Ryan. Hindi kita makakalimutan kasi special ka sa akin. Teka. Bakit hindi ka rin mag-audition? May audition din dyan sa Maynila. Sa Araneta Coliseum. Ano? Parang hindi naman bagay sa akin maging artista. Ano? Magaling kang kumanta, sumayaw, may acting workshop naman. Makakaya mo yan. Sayang, Ryan. Artistahin ka pa naman. Mag-audition ka na rin. Sige Tanya. Pag-iisipan ko. Pumapasok sa mundo ng showbiz sina Ryan at Yasser. Yan naku, ito ang magandang abangan. Sino ang may star quality sa dalawa? Ryan! Grabe! Hindi ako makapaniwala! Oh my gosh! Dream come true! Bakit Tanya? Uy, ano bang nangyayari? Bakit masayang-masaya ka? Tumawag sa akin yung isa sa producers ng StarQuest. Pasado raw ako sa audition and screening. Isa na ako sa official 14 Questors. Ryan, magiging artista na ako! Wow! Congratulations, Tanya! Ako #1 fan mo! Thanks sa support, Ryan. Basta katulad ng sinabi ko sa'yo noon, hindi ako magbabago. Promise! Kung ganun, anong screen name palang gagamitin mo? Hindi ko pa alam. Pero bukas, luluwas kami ni Mama papuntang Maynila para i-meet ang ilang executives ng show. Ipagdarasal ko yan. Good luck, Tanya, ha? Masaya ako para sa'yo. Han, I think kailangan na nating lumipat ng Manila. Bakit naman? Para masuportahan natin si Yasser sa pangarap niya. Ngayong nakapirma na siya ng exclusive contract sa Artist Center. Sa Manila na siya bibase. Nasa hustong gulang na si Yasser. Kaya na niya ang sarili niya. At saka, hindi tayo pwedeng lumipat sa Maynila kasi wala magmamanage ng hasyenda. Alam mo yan. Kung gusto mo, samahan mo siya. Ikukuha ko kayo ng property sa Maynila. Suportado mo ba ang anak mo sa pag-abot ng mga pangarap niya? Ano ba namang tanong yan, Amina? Siyempre buo ang suporta ko sa kanya. Gusto niya mag-artista? Sige lang. Ako na ang bahala sa lahat ng mga kakailanganin niya. Ganun ba? Well, para kasing hindi ka excited para sa anak mo. Amina naman. Mahal ko ang anak ko at handa ko siyang suportahan anuman ang gustuhin niya sa buhay. Huwag mo ang isiksik sa isipan niya na wala akong pakialam sa kanya. Kaya tuloy lumalayo yung loob niya sa akin Zaldi, ay naku. kung talagang susuportahan mo si Yasser, ipakita at iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya. Tanya! Gomez! Tanya! Gomez! Naku, kailan kaya lalabas si Tanya? Ang dami niyang fans. Iba na talaga. Sikat na ang best friend ko. Tanya! Best friend! Nandito ako! Tanya! Hoy! Hanggang dyan ka lang! Ay naku, pasensya na boss. Gusto ko lang lapitan sanang best friend ko. Best friend mo? Sino? Si Tanya Gomez? Ako naman, tropa ko sina Joseph Angelo at Yasser Ahmed. Ano, akala mo ikaw lang ang may best friend na sikat? Hoy! Huwag kayong lumagpas sa barikada! Huwag pasaway! Tanya! Best friend! Oy! Nandito ako! Tanya! Ay, sayang. Hindi ako napansin ni Tanya. Ay, iba na talaga kapag sikat ka.
Congratulations, Tanya. Alam mo, ikaw na ang rising female superstar, sabi ng Cosmos Magazine. At kaunti na lang, malalampasan mo na ang pagiging box office queen ni Myla Gomez. Well, thank you sa lahat, Jonas. Hindi ko maa-achieve ang mga ito kung wala ang tulong mo. Maswerte ako dahil magaling ang manager ko. Sandali, Tanya. Bakit parang malungkot ka? Hindi ka ba masaya na box office hit ng pelikula ninyo ni Joseph Angelo? Siyempre, masaya ako na tinanggap ng tao ang tambalan namin ni Joseph. Pero kasi, Jonas, si Ryan... Ryan? Yun bang best friend mong artistahin ng dating? Ine-expect ko siya sa premiere night ng I Can't Let Go. Nangako siya sa akin na pupunta siya. Pero hindi ko siya nakita kanina. Ay naku girl, baka naman kasi busy siya. O kaya natabunan sa dami ng fans na nag-aabang sa'yo kanina, hindi ba? Anyway, may good news pala ako sa'yo. Alam kong mawawala ang lungkot mo pag nalaman mo to, ha? Talaga? Anong good news yan? Tinawagan ako ni Ma'am Malu kanina. Hulaan mo. Ang sabi niya, bibigyan ka uli ng bagong project ng Tala Pictures. Wow! Good news nga yan! So, another film with Joseph Angelo? Hindi, Tanya. Si Yaser ang makakatambal mo sa susunod mong project. What? Saan ang punta mo? Hindi nag-entertain si Miss Tanya ng fans ngayon. Kaibigan ako ni Tanya Gomez. Ang totoo niyan, alam nilang dadalaw ako ngayon. Cruz, bisita yan ni Tanya. Papasukin mo, sige. Pasok ka na. Kanina ka pa hinihintay ng best friend mo. Pasok ka na, halika. Ay, salamat po Sir Jonas ha. Ryan! Akala namin hindi ka na darating. Pasensya ka na ha, Tanya. Ito, flowers for you. Thank you, Ryan! Congratulations na rin pala sa pagiging box office ng pelikula niyo ni Yaser. Kayo na ang pinakamainit na love team ng dekada. Nagsaselos ka, Bes? Hindi bakit mo naman naitanong yan? Ilang taon na tayong mag-best friend. Sa palagay mo, hindi ko pa kabisado ang ugali mo? Huwag kang mag-alala. Yung love team namin ni Yaser, hanggang TV lang. Hindi pa nga siya nanliligaw sa akin eh. Talaga, Tanya? Hindi pa nanliligaw sa'yo si Yaser? Sayang naman. Ano sayang doon, Jonas? Kahit naman ligaw pa siya sa akin, hindi ko siya sasagutin. Ayoko ng plastic. Ay, Tanya, mag-aalas 5 na ng hapon. Kailangan na natin makaalis para hindi tayo abutan ng traffic papuntang Regency. Halika na. Ryan, sama ka sa victory party ng Team Ramia. Ramia? Ano ka ba? Yun ang pangalan ng tambalan namin ni Yaser. Sama ka na, Ryan. Masaya yun. Kaso, nandun din si Yaser eh. Don't worry, Ryan. Sagot kita. Sama ka na sa amin. Sige, Tanya. Sasama na ako. Congratulations sa inyong dalawa ni Tanya, Yaser. Iba ang hakot ng tambalan ninyo, ha? And I'm so proud na ako ang manager ninyong pareho. Cheers sa pinaka-successful na love team ngayon! Cheers! Wait. Nasaan na pala si Tanya? Bakit hindi siya sumasama sa celebration natin? Nasa labas. Kasama sina Ryan at ilang officers ng fan club ninyo. What? Sinama ninyong bastardong yun dito? Yes, sir. Ayun si Ryan, oh. Iniinsulto talaga niya ako ha? Lakas ng loob na pupunta pa sa baluarte ko. Teka, Elton. Makikita ngayon ng bastardong yun ang hinahanap niya. Ryan! Bakit, Kuya Yaser? Ikaw talaga? Kuya Yaser,
Ang lakas ng loob mong buhusan ako ng alak. Salamat ka nga at hindi kita dinurhan. Kuya Yaser, sumusobra ka na. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah. Salot ka sa buhay ko, Ryan. Ang lakas ng loob mong pumunta sa baluarte ko. Wala talaga ako intensyong pumunta rito. Pinilit lang ako isama ni Tanya. Huwag kang mag-alala. Aalis na ako. Huwag mo nang lalapitan si Tanya, ha? At bakit ko naman siya hindi lalapitan, ha? Dahil sa akin na siya. Talaga? Sa'yo? Hindi ko mo kayo ang pinakasikat na love team sa Pilipinas. Sa'yo na siya. Kuya Yaser, alam kong palabas lang ang lahat. Kahit kailan, hindi ka magugustuhan ni Tanya. Hayop ka, Kuya Yaser! Uy! Tama na yan! Itiwan mo ako, Elton! Isang beses ko pang makita na lumalapit ka kay Tanya, sisirain kong buhay mo. Hindi ako natatakot sa'yo! Nasa akin ang kasikatan, pera at kapangyarihan. Kaya sige, subukan mo ako. Hindi lang yan ang aabutin mo. Sige, ikaw ang successful ngayon. Siguro nga ikaw ang nakakalamang sa ating dalawa. Pero ito ang tatandaan mo, Kuya Yaser. Hindi pang habang buhay ang kasikatan. Darating ang araw, malalamangan din kita. Ang bastardong tinatapak-tapakan nyo, ang siyang magpapabagsak sa inyo. Hello? Sino po sila? Good morning. Are you Mr. Ryan Dimaporo? Yes po. Bakit po? I'm Lucille Santos, Managing Director of Star Maker Artist Center. Star Maker Artist Center. Hindi po ba yan yung artist agency ng pinakamalaking TV station sa Pilipinas? Ang SBN? Yes. And I called you because I have something to offer. Are you available today? Baka pwede tayong mag-meet to discuss your future showbiz career. Like what I've said before, I'm the managing director, the highest position in Star Maker Artist Center. I discover future celebrities. Paano nyo pala ako nahanap, Ma'am Lucille? Well, we are currently searching for newest talents for SBN. Someone recommended you and gave your Instagram profile. Well, judging from your uploads, I was impressed by your looks, your moves, and your voice. Malakas ang star quality mo. Po? At kung hindi ako nagkakamali, kapatid ba ang phenomenal young star na si Yaser Ahmed? Am I right? Opo. Half-brother ko po si Yaser Ahmed. Ryan, kaya kitang pasikatin tulad ng kapatid mo. Actually, kaya mo siyang talunin. Mas popular ang mga artista ng SBN kaysa sa ITV. Kaya kong baguhin ang buhay mo. Just accept my offer. Kung gusto mo, I can give you a contract this week. Ryan, maraming Pinoy ang may gustong maging artista. Maswerte ka dahil ako na mismo ang lumalapit. Don't worry. Sagot na ng Star Maker ang training mo sa acting, dance, and singing. At dahil ako ang magiging manager mo, hindi ka mawawala ng projects. So, Ryan, are you accepting my offer? Yes, Ma'am Lucille. Tinatanggap ko po ang offer nyo. Good to hear that. So, may naiisip ka na ba na gusto mong maging screen name? Ayoko po sanang gamitin ang Ryan Dimaporo. Alam ko na. Nemo. Nemo who? Just Nemo. Wala pong apelido. Sounds interesting. So, Nemo, handa ka na bang sumikat? Pumasok na nga sa mundo ng showbiz si Ryan. Matatapatan kaya niya ang kasikatan ng kanyang kapatid? Ay, namimiss ko na si Ryan. Ilang buwan na rin kaming hindi nagkikita. Wala rin siyang paramdam sa Facebook. Hindi ko na rin ma-reach ang cellphone number niya.
Ano na kaya ang balita sa kanya? Magsisimula na ba ang show, Jonas? Hindi pa, Tanya. Nga pala, tumawag si Ma'am Wilma sa akin kanina lang. May urgent meeting tayo with the TV exec. Kasama si Yaser? Of course! Tungkol sa next TV project ninyo ang pag-uusapan. Medyo napapraning ang ITV management ngayon kasi may ilo-launch na bagong artista ang SBN. Pangtapat daw kay Yaser. Talaga? Sino naman? Nemo. Nemo ang pangalan. Nemo? Ngayon ko nga lang narinig yan. Anong itsura niya? Ewan. Hindi ko pa nakikita. Pero nag-launch siya ng kanyang debut single ngayong araw at trending na agad sa lahat ng social media. Ganon? Napakinggan ko na yung single ng Nimong yon. May laban, Tanya. Mukhang makakahanap ng katapat si Yaser. Buti dumating na kayo, Yaser, Jonas at Tanya. Panoorin niyo to. Sunday afternoon party ng SBN? So baduy! Ang galing sumayaw at kumanta, ha? Si Nemo. Bagong artista ng SBN. Alam niyo ba, karirelease lang ng single niya ay nag-top agad sa mga charts ng radio stations. Teka, bakit siya nakamaskara? Para may element of surprise. Ngayong araw na to kasi yung grand launching ni Nemo sa buong Pilipinas. Ibang klase ang SBN, no? Para ano? Para ipang tapat yan sa akin? Wala pa siya sa kalingkingan ng narating ko. Talaga ba, Yaser? Kung ikaw nga sumikat kahit hindi ka marunong sumayaw, tapos puro ka auto-tune kapag kumakanta. Grabe ka naman real to kay Yaser. Uy, ayan na. Magtatanggal na siya ng maskara. Ay, ayan na! Oh my God! Yaser, ang kapatid mo nasa TV! What? Si Ryan? Siya si Nemo? Si Ryan ay si Nemo! Oh my God! Artista na rin ang best friend ko! Ito na ngayon ang magandang abangan. Ano kaya ang mangyayari sa showbiz career ni Yaser ngayong alam na niya na ang kapatid niyang si Ryan ang mahigpit niyang karibal? Uy, Yaser. Tingnan mo to, oh. Tingnan mo to mga magazine. Puro si Nemo ang cover, oh. Ito pa. And so? Been there, done that. You should be aware, Yaser. Mukhang natatabunan ka na ng kapatid mo sa labas, eh. Elton, I'm telling you, kayang-kaya ko siyang daigin. Hindi ako papayag na daigin lang ako ng isang bastardo. Eto na pala sina Jonas at Tanya. Ano na balita, Jonas? Road to Season 4 na ba ang teleserye namin ni Tanya? Bad news, Yaser. Nag-decide ang management na i-cancel na lamang ang Season 4 ng Paraiso. No! This can't be! Mababa na kasi ang ratings ng teleserye ninyo ni Tanya, eh. Actually, natabunan ng husto sa katapat na teleserye ni Nemo at Camila Faye. Gusto syempre ng management na mag-launch ng bagong teleserye. Magbabaka sakaling matapatan yung teleserye ng kapatid mo. At nag-decide na rin ang management na buwagin na ang love team natin. What? Hindi pwede yan! Maaring tanggalin nila ang teleserye namin dahil sa mga writer o director na walang kwenta, pero hindi pwede yung tambalan namin ni Tanya! Bibigyan kayo ng mga bagong teleserye. Si Tanya, itatambal sa newcomer na si Romansa Sanchin. Habang ikaw, Yaser, ikaw ang ilalagay na kontrabida sa teleserye nina Maxie Robbins at Eman Ray. No! Hindi ako papayag! Pangbida ako! Kahit kailan, hindi ako papayag na maging supporting lang sa mga pipitsuging artista! Yaser, wala ka nang magagawa. Ang management na ang may gusto. Tanggapin na lang natin.
For sure, alam nila kung ano ang nararapat sa career natin. Jonas! Manager kita! Gumawa ka ng paraan para mabigyan ako ng teleserye na ako ang bida. Hindi ko tatanggapin yung project na yan. Oh, yes, sir. Maganda ang premise ng teleserye. Lalo na yung character na gagampanan mo. Sigurado ako na gaganda ang acting portfolio mo. Basta hindi! Hindi ko matatanggap na ibababa lang nila ako ng ganun lang. Ako si Yasser Ahmed. Isa akong sikat at premyadong aktor. At wala na kahit sino ang pwedeng pumantay sa akin. Congrats, anak. I'm so proud of you. Salamat po, Pa. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magiging artista. Wala yun. Basta Ryan ha, lahat ng tagumpay na natatamasa mo ngayon, you deserved it. Anyway, sa next week na ang birthday ko, huwag ka mawawala sa special day ko, anak ha? Yes, Pa. Pupunta po ako sa birthday nyo. O siya, ibababa ko na to. See you soon, anak. Good luck. Congratulations, Nemo! Ayos! Wow! Nemo! Thank you po sa surprise, ha? On behalf of Star Maker and SBN, I would like to congratulate you for your success. Hindi lang top-rated ang teleserye mo. Double platinum na din ang debut album mo. Talaga po? Congrats, Nemo! Alam nyo, itong tagumpay na nakamit ko ngayon, utang na loob ko po ito sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo, walang Nemo. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ipinagmamalaki kita, Ryan. Hindi ka lang nagdala sa akin ng karangalan sa pag-aaral, pinasikat mo pa ang pamilya natin. At ang negosyo ko, lalong lumaki ng dahil sa'yo. Maraming negosyante ang nagtitiwala mag-invest sa company kapag nalaman nilang anak ko si Nemo. Masaya po ako sa success ng negosyo niyo, Pa. Don't worry, Pa. Tutulungan ko pa po kayo para lalong mas mapalaki pa natin yan. Napapansin ko, Saldi. Puro na lang yung anak mo sa labas ang pinupuri mo. How about you, sir? Marami rin siyang achievements pero ni isang congratulations. Wala akong narinig mula sa iyo. Alam ko yun, Amina. Pareho akong proud sa dalawa kong anak. Pero sa nakikita ko, mas pinahahalagahan mo yung bastardong yan. Saldi, maging patas ka naman sana. Amina, patas naman ako sa mga anak natin ah. Hindi! Napapansin ko, mas pinapaboran mo si Ryan kesa kay Yasser. At dahil sa ginagawa mo, mas lumalaki lang yung competition ng dalawa. Tita Amina, hindi po ako nakikipagkumpetensya kay Kuya Yasser. Siya lang po ang nakikipagkumpetensya sa akin. Alam mo, Ryan, kahit na sabihin pa nating mas successful ka kesa kay Yasser, hindi mo pa rin mababago ang katotohanan na isa ka lang bastardong anak. Tumigil ka na nga, Amina. Ay, Ryan anak, I'm sorry. Tara, samahan mo ko. Let's meet the other guests. Alam kong ikaw ang dahilan kaya madaling napasok na maging artista si Ryan sa SBN. Oo, Amina. Ako nga ang kumausap kay Lucille para kunin si Ryan bilang artista. Ginagawa ninyo yun, Pa? Bakit? Masama bang tulungan ko ang kapatid mo na maabot niya ang mga pangarap niya? Kung hindi dahil sa Nemo na yan, hindi tatamlay ang showbiz career ko. Yes, sir. Huwag mo sisihin ang kapatid mo dahil ikaw ang may kasalanan, kaya ka nalalaos. Hindi pa ba malinaw sa inyo, Pa? Lahat na lang inaagaw sa akin ng bastardong yan! Hindi ko mo yung bibig mo, yes, sir. Huwag mo sirain ang araw ko. Umalis ka sa harap ko. Pa, tama na po yan. Iwan na po natin sila. Alam mo, Pa, pinagsisisihan ko na ikaw pa ang naging ama ko! Saldi! Huwag mong saktan ang anak mo! Kapal na mukha mong sabihin sa akin yan. Pagkatapos ng lahat ng pagmamahal at karangyaan na ibinigay ko sa iyo, ingrato ka! Lumayas ka sa harapan ko! Layas!
Ngayon lang ulit tayo nagkasama, Ryan. Pero ang nakakatawa, pareho tayong nakadisguise. Siyempre naman, para hindi tayo pagkaguluhan ng fans at ng mga reporter. Uy, kumusta ka na, Tanya? Balita ko, si Roman sa Sanchin ang bago mong collab team ah. Ayun, ayos namang kapareha si Roman. Sweet, caring, at saka madaling lapitan. No offense, Ryan, pero walang-wala ang kapatid mo kay Roman. Uy, baka magka-developan kayo niyan. Ewan. Pero okay lang din na maging kami. Si Kuya Yaser pala. Kumusta na? Kailan siya magkakaroon ng bagong project? Alam mo, yung kapatid mo, masyadong mapili sa roles. Gusto palaging bida. Ayan tuloy, Frozen Delight. Ah, ganun ba? Naiinis na nga sa kanya si Jonas. Kung pwede nga lang daw na bitiwan na niya si Yaser, gagawin na raw niya. Ay, malaki pa rin ang inggit sa'yo ng kapatid mo. At saka, ikaw ang sinisisi niya kaya siya nalalaos. Bakit ba ayaw niyo yung papasukin? Ha? Di mo ba ako kilala? Ako si Yaser Ahmed. Tumabi ka nga dyan! Ryan, si Yaser yun ah. My God, anong ginagawa niya? Diyan ka lang, Tanya. Pupuntahan ko si Kuya Yaser. Teka, Ryan, sasama ako. Bakit niyo ba ako pinipigilan, ha? Ano ba? Lumayo kayo sa akin! Kuya Yaser, tama na. Huwag kang mag-eskandalo rito. Nakakahiya. Anong ginagawa mo rito, ha, Nemo? Bitiwan mo nga ako! Huwag kang gumawa ng gulo. Kung ayaw mo maging headline ka bukas. Bitiwan mo nga ako, sabi! Huwag na huwag mo akong mahawak-hawakan, ha? Bastardo! Manahimik ka, Yaser! Kahit kailan talaga, napakasama ng ugali mo! Ay, anong binubulong-bulong niya riyan, ha? Sige na! Alis na ako! Magsilayas kayo sa daranan ko! Mga wala kayo kwenta! Lalo ka na! Bastardong Nemo! Kahit kailan mga agaw ka, ikaw ang tinik sa buhay ko! Sinusumpa ko. Babawiin ko kung anong nararapat sa akin. At kahit isa, wala akong ititira sa'yo, Ryan! Oh my God! Nawalan ako ng preno! Mabangga ako sa truck! Saldi, ano nang lagay ng anak natin? Wala pa rin malay si Yaser hanggang ngayon. Sabi ng doktor, kailangan daw putulin ang kanang binti niya dahil matinding pinsala ang natamo nito sa aksidente. Diyos ko! Bakit nangyari ito sa anak ko? Bakit? May isa pa tayong problema, Mina. Kailangan ni Yaser ng dugo. Kailangan niyang masalina ng dugo. Pareho kayo ng blood type ni Yaser, hindi ba? Oo. Kaso sabi sa akin ng doktor, hindi ako pwedeng mag-donate ng dugo dahil sa lagay ng kalusugan ko ngayon. Si Ryan, baka magkapareho sila ng blood type. Please. Oo, Mina. Ang alam ko, magkakapareho kaming tatlo ng blood type. Kung ganon, makikiusap ako sa kanya na tulungan niya ang kapatid niya. Kahit na lumuhod pa ako sa harapan niya, gagawin ko. May ligtas lang siya, sir. Hello, Tanya? Oh, napatawag ka. Yung kapatid mo, si Yaser, na-aksidente, sabi sa balita. Agaw buhay raw. Ano? Pa! Tita Amina!
Nabalitaan ko po ang nangyari kay Kuya Yaser. Kumusta na po siya? Ryan, buti at dumating ka na, anak. Ang kapatid mo, agaw buhay pa rin siya. Ryan, kailangan niya masalinan agad ng dugo. At alam kong pareho kayo ng blood type. Anak, Ryan, tulungan mo ang kapatid mo. Ryan, kailangan ka ng kapatid mo. Pakiusap. Tulungan mo siya. Alam ko naging malupit kaming mag-ina sa'yo. At hinihingi ko yun ng tawad. Kung kinakailangan ko lumuhod sa harapan mo, gagawin ko. Please, makaligtas lang ang anak ko. Mahal na mahal ko si Yaser, Ryan. Kaya parang awa mo na. Iligtas mo ang kapatid mo. Please, iligtas mo si Raul. Iligtas mo si Yaser. Tita Amina, huwag po kayong mag-alala. Magdodonate po ako ng dugo para kay Kuya. Handa ko pong gawin ang lahat. Mailigtas lamang ang kapatid ko. Yaser, dinala ko na ang pananghalian mo, anak. Babangon ka at kumain ka na. Sige na. Wala po akong ganang kumain. Pero hindi ka pa kumakain simula kahapon. Tingnan mo sarili mo, oh. Namamayat ka na. Yun nga po ang gusto ko, Ma. Para mamatay na ako. Shh! Huwag ka magsasalita ng ganyan, anak. Nasasaktan ako. Tingnan niyo naman po itsura ko, Ma. Putol yung dalawang binti ko at paralisado yung kalahati ng katawan ko. Ngayon, sabihin niyo sa akin, ano pa ba ang silbi ko? Anak. Wala na po sa akin ang lahat eh. Pera, kasikatan, lahat na pinaghirapan ko. Sana namatay na lang ako sa aksidenteng yun eh. Kung ganito lang pala mangyayari sa akin. Yaser, sobra na kami nababahala ng mama mo sa pagpapabayang ginagawa mo sa sarili mo. Tama na yan, anak. Huwag kayong umarte na concerned kayo sa akin pa. Alam naman nating lahat na wala kayong pakialam sa akin. Hindi ninyo ako minahal. Anak, huwag mo sabihin sa akin yan. Dahil hindi totoo yan. Mahal kita, anak. Pero mas mahal niyo si Ryan kaysa sa akin. Yaser, anak ko din si Ryan. At hindi totoo na mas mahal ko siya kaysa sa'yo. Pantay-pantay ang pagtrato at pagmamahal ko sa inyong dalawa. Hindi pa! Mas mahal niyo siya kaya tinulungan niyo siyang sumikat na naging dahilan ng pagbagsak ng karir ko! Ha? Anak, huwag mo sisihin si Ryan sa nangyari sa'yo. Yaser naman, mahal ka ng kapatid mo sa kabila ng pagtrato mo sa kanya. Iniligtas ka niya sa kamatayan, anak. Anak, si Ryan ang blood donor mo. Kaya ka nabuhay. Ma? Patawarin mo ako sa mga naging pagkukulang ko sa iyo. Siguro nga hindi pa sapat yung mga ginawa ko para sa iyo. Pero Yaser, isa lang ang sinisiguro ko sa iyo. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Pa? Isa lang ang pinakikiusap ko sa iyo, anak. Alisin mo na ang galit sa puso mo. Matuto kang magpatawad sa mga taong akala mo ay nagkasala sa iyo. At sana anak, sana maging maayos na kayo ng kapatid mo. Magawa mo lang ang mga yun. Ipinapangako ko sa iyo, anak. Magiging maayos uli ang buhay mo.
Yaser? May bisita ka, anak. Kuya Yaser. Gusto mo ba ng makakain, Ryan? Ipaghahanda kita. Okay lang po, tita. Busog pa po ako. Okay. Ganun ba? Maiwan ko muna kayong dalawa, ha? Kuya Yaser. Napasyal ka, Ryan. Hindi ba concert mo kagabi? Bakit dumalo ka pa? Imbis na magpahinga ka na lang. Gusto lang kitang kumustahin at makausap. Kuya Yaser, sana magkapatawaran na tayo sa mga kasalanan natin sa isa't isa. Itigil na rin natin tong pakikipagkumpetensya sa isa't isa. Talagang matagal nang tumigil ang kompetensya natin. Panalo ka na nga hindi ba? Tingnan mo yung itsura ko. Ang dating sikat na artistang si Yaser Ahmed, eto, putol na nga mga paa, laos pa. Kuya, walang nanalo sa kompetensyang to. Magkapatid tayo. Kailanman hindi ko ginusto na mangyari yan sa'yo. Bakit mo ako niligtas noon? Sa kabila ng kasamaang ginawa ko sa'yo. Ginawa ko yun dahil kapatid kita. Bastardo man ang tingin mo sa akin pero magkadugo at pamilya pa rin tayo. Sa maniwala ka't sa hindi, mahal kita, Kuya Yaser. Sana magkasundo na tayo at kalimutan na natin ang nakaraan. At sana matanggap mo na ako bilang kapatid mo. Alam mo, Ryan, nakukonsensya ako sa mga sinasabi mo sa akin ngayon. Pinagsisisihan ko lahat ng kasamaang ginawa ko sa'yo. Pinapangako ko sa'yo, simula sa araw na to, magiging mabuting kuya na ako sa'yo. Zaldi, Yaser, nandito si Ryan. Anak! Kumusta ang fourth major concert mo? Ayos naman po, pa. Nakakapagod lang po. Sige, magkwentuhan lang kayo dyan. Habang ako maghahanda muna ako ng merienda ninyo, okay? Ang daming dyaryo at magazine naman ito. Si Papa, binibili niya lahat ng dyaryo at magazine kung saan ikaw ang cover. Ibang klase ka, tol. Lalo ka sumisikat. Sikat nga ako. Hindi naman ako makakilos ng maayos. Alam mo yun? Palagi may mga matang nakatingin sa bawat kilos ko. Naku, ganyan din ako nung kasikatan ko. Ay, kahit na ganito ako ngayon, nagpapasalamat ako sa pangalawang buhay ko ngayon. Masaya na akong katulong ni Papa sa pagmamanage ng business natin. Sa totoo lang, Kuya Yaser, pa, namimiss ko yung dati kong buhay. Yung ordinaryong fan lang na naghihintay na makita yung idolo niya. Tapos yung pinagtatabuyan ka ng security palayo dahil gusto mong makalapit sa sikat na artista. Naalala ko tuloy yung panahon na pinagtabuyan ka namin ni Elton sa party ng Team Ramya at Ramyanatics. Pasensya ka na doon, tol. Wala na sa akin yun, no? Natatawa na nga lang ako kapag naaalala ko yung time na yun, Ryan, anak, wala ka mang pahinga sa pagiging nimo mo. Magpasalamat ka sa tinatamasa mong tagumpay ngayon. Alam ko maraming artista ngayon ang inaasamang kasikatang meron ka. Kaya nga proud na proud ako dahil kapatid ko si Nemo. Utol ko ang superstar! Ha? Kuya Yaser. Ay, alam nyo, Yaser, Ryan, ngayon lang ako sumaya ng ganito. Sa wakas, nakita ko rin kayo na nagkakasundo. Ay. Kahit na po bali-baligtarin pa ang mundo, kung may pamilya kang nagmamahal sa'yo, sila pa rin ang mag-aangat sa'yo kung saan ka nasubsob.
Ito lang po ang lagi nating tatandaan. Kung may pagmamahal kang ibinibigay, aba siyempre, may aanihin ka ring pagmamahal. Narito po ang ating mga nakasama sa paglikha ng kasaysayang ito. Ang ating mahuhusay na talent sa daigdig ng boses. Ivan Uy, Binusesan si Ryan, aka Nemo. Mark Muñoz, Binusesan si Yeser, security guard at ang host. Wendy Villacorta, Binusesan si Amina, maid at si Lucille. Ann P, Binusesan si Tanya. At si Rocky Diga, binusesan si Zaldi, Jonas, Elton at Tano. Hindi mabubuo ang produksyon kung wala ang writer na si Krishna Senga. Ang ating direktor na si Lucy Quinto. Naglapat ng tunog na sina Lay at Kay Padlan. Ang ating technician na si Federico Fabian. Ang ating mixer at naglapat ng musika na si Reggie Fabian. Ang naglagay naman ng caption ay si Rinalyn Dadoro. Coordinator, si Christy Interno. Ang project manager na si Action Man. Sila ang pinagsama-samang mga talino upang makabuo tayo ng isang magandang produksyon. Hanggang sa susunod po mga minamahal kong tagapakinig. Pansamantala ay magpapaalam muna ako sa inyo. Promise po, maghahanda ako ng isa pang natatanging kasaysayan dito sa Dula ng Buhay. Ito pa rin po ako, ang inyong Tita Lucy.